Magandang hapon po sa ating lahat. At sa katunayan at ngayon po kahapon ang tinatawag na Husband Appreciation Day. So sa mga may asawa sana ay na-demonstrate ninyo ang pag-appreciate sa inyong mga asawang lalaki. Hindi ko nga po alam na meron palang ganun. Pero alam natin bilang mga asawang lalaki na araw-araw ay ina-appreciate tayo ng ating mga asawang babae. Sabi ayon sa internet, ang Husband Appreciation Day daw, it is a special occasion dedicated to honoring and expressing gratitude to the husbands who play an essential role in our lives. Kung meron nga siguro isang tao na mag-appreciate sa mga husband or sa husband, walang iba dapat yung kundi yung kanyang wife, yung kanyang asawang babae. At tayo bilang mga asawang lalaki, tinawag naman tayo upang mahalin yung ating mga asawang babae. Husbands are called to love their wife. At ngayon, ang husband at ang wife na imagery, yung ginagawang paglalarawan dito, ay ina-apply din, pinapertain din sa iglesia with the church as the bride of Christ and Christ as the head of the church. Mahal ni Jesucristo ang church, ang kanyang iglesia. At kung bakit ganyan na lamang ay dahil dyan ay within the church, within that bride of Christ, ang mga mananampalataya ay dapat nag-e-exercise ng kanilang sin care, ng ating parehas na pangangalaga sa bawat isa, sapagkat kung hindi natin na-exercise yung ating sin care to one another, and when we fail to do so, ang magkakaroon ngayon yan ay ng paghahati-hati. Magkakaroon ngayon ng unti-unting division. Magkakaroon ngayon ng partisanship. At ang at stake dito ay ang unity ng iglesia. Hindi po kami nag-usap ni Pastor, pero kanina pong umaga ay nandoon yung unity. At ngayon po itutuloy natin itong pag-usapan na unity with the concept ng ating one anothering. Noong mga nakaraan, tinignan natin yung ating pagmamahalan, yung ating pagkakaroon ng genuine concern, yung ating pagpapanalanginan, pagpapatawaran, pagmamahalan, at pati rin po yung ating reconciling with one another. At ngayong hapon na ito, titignan natin ang aspeto ng pangangalaga sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa hapon na ito at ang teksto po natin ay kukunin natin sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 26. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 26. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Verse 21, the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unrepresentable parts are treated with greater modesty. Which are more presentable parts do not inquire. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another.
If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Ito po yung teksto natin. Sa hapon na ito at panandalian, tayo muli ay lumapit sa panalangin. O minsan pa, O Diyos na dakila, kami nga ay lumalapit at nagsusumamo ng inyo pong biyaya sa amin ngayon, sa panahon na ito na kami nga ay punuin ninyo ng kalakasan upang makita namin ang inyo pong kagandahan. Naway tanggalin ninyo ang nakaharang sa aming mga mata, sa aming mga tenga, sa aming mga puso at isipan, at makita namin kayo at madakila namin kayo at mauwi kami muli sa papuri at pagsamba at palalahanan kami muli na inyo pong salita na tunay nga na nagbibigay ng kagaanan sa mga kabigatan ng aming kaluluwa. Naway malugod kayo at maluwalhati kayo sa ngalan ni Jesus. Alam natin na ang sulat ni Pablo sa unang Korinto ay napakadami niyang in-address na mga problema doon. There are various problems that affects the testimony of the church doon sa Corinth. Iba-iba yung sabihin natin na tema ng mga problema at in-address iyon ni Apostol Pablo. And Paul wrote letters not only to address these problems but also makes a clear, consistent, and sound teaching towards and geared towards the unity of the church, yung ating pagkakaisa bilang isang lokal na iglesia. At ang teksto natin ay nabibilang ito sa mga kabanatan 12 hanggang 14, chapters 12 to 14, addresses the concerns regarding spiritual gifts, yung mga kaloob na binibigay, and that affects the congregation from within. So mula sa loob na apektuhan yung buong iglesia. Common to all these conflicts is the reality of the believers' union in Christ. Kung maalala natin, napakalalim, napakayaman, napaka-importante ng ating ugnayan kay Jesus sapagkat dito sa union in Christ na ito, all blessings flow. And from it, nandyan ang lahat ng biyaya ng Diyos na nakapagliligtas at para sa mga mananampalataya. At dahil nga dyan ang gagaling, dyan nagfo-flow yung mga biyaya ng Diyos sa isang mananampalataya, ang ating buhay bilang individual at lalong-lalo na ang ating buhay bilang isang iglesia ay dapat nagre-reflect ng biyaya na iyan. And some of the Corinthian Christians believed that the use of a particular gift was more important than the other gifts. So meron na ngayon na mas mahalaga yung isang aspeto kaysa doon sa mga iba. Kaya nagkakaroon ngayon ng, sabihin natin, hindi na balanse. Nagkakaroon ngayon ng mas pagkiling, mas pagpabor sa isang aspeto kumpara sa ibang aspeto. At kaya dahil dito ay nagkakaroon ngayon sila ng problema bilang isang iglesia. At sa hapon na ito po yung mensahe na i-forward ko sa atin. As the church is the body of Christ, there should be no division and no discrimination in that one body. Sapagkat ang iglesia ay ang katawan ni Kristo, hindi dapat magkaroon ng paghahati at pagtatangi sa loob ng isang katawan. Alalahanin natin, isa lang ang katawan. Hindi ito dapat magkaroon ng paghahati at pagtatangi. So the church as the body of Christ does not mean there are many bodies of Christ. Isa lang ang katawan ni Jesucristo. Now, figuratively speaking, na pinapakita ang iglesia. And rather, Christ as the head of the body and the church as the body of Christ together gives the membership and authority in the church. Pinapakita kung sino yung ulo ng iglesia at sino ngayon yung mga membro ng isang katawan na ito. At ang bawat tinubos na makasalanan ay inatone for, binayaran ng sala sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo at sa pamamagitan ng dugo na ito na tayo nga bilang mga mananampalataya ay sinelyohan. We were sealed by the blood of Christ. At hindi lamang yun, tayo ay tinipon, dinagdag sa isang iglesia na ating Panginoon. Sabi nga sa Acts chapter 20 verse 28, which He obtained with His own blood. Tayo bilang mga mananampalataya ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. At hindi yun lamang yun doon natapos, kundi tayo rin ay pinagbuklod. Isinama, ibinilang tayo sa isang lokal
na iglesia. Maring pamilyar tayo sa isang himno na madalas rin siguro nating awitin na sinulat ni S.J. Stone. Ang title po nun ay The Church's One Foundation, na kung saan sinabi niya doon, "From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He brought her, and for her life He died." Napakabigat ng binigay ng ating Panginoon para sa kanyang iglesia. Napakabigat na pinagkaloob ng ating Panginoon ang kanyang sarili para tubusin ang bawat isang makasalanan na kanyang hinirang. Napakabigat na isipin natin para sa isang mananampalataya, na para sa isang makasalanan na kung titingnan natin ay hindi na maaring maligtas, ngunit ang Diyos ay nahabag sa kanya. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak para sa kanya. And that if that is so, how dare we not care for one another? Kung tayo sinasabi natin na tinubos ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ang aking kapatid sa pananampalataya ay tinubos rin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, bakit hindi tayo mag-care for one another? Ipinapakita ba natin na wala tayong pakialam sa dugo ng ating Panginoon? Na at least ako, ligtas ako, okay na ako. Kundi ang dapat na ating makita at ang dapat nating ine-exercise when that same care ay dapat ngay makita sa atin. When that same care is not to one another, yung parehas na pangangalaga ay hindi nabigay o pinapakita, demonstrate sa lahat, churches soon divide, and more dangerous is that it discriminates. Nagkakaroon ngayon ng paghahati-hati sa loob mismo ng isang iglesia. Kaya muli, ang iglesia, sapagkat ang iglesia ay katawan ni Jesucristo, hindi dapat magkaroon ng paghahati at pagtatangi sa loob ng isang katawan. Ito po yung gusto ko pumakita natin sa hapon na ito. Unang-una, preserving unity, not steering division. Yung ating pananatili ng ating pagkakaisa. Napakahalaga ng ating unity, ng ating pagkakaisa bilang isang iglesia at hindi ang pagbabatid ng paghahati. At ang ikalawa ay makita natin practicing impartiality, not promoting discrimination. Yung pagsasagawa ng walang pagtatangi at hindi ang pangunguna ng pagpipili. Sapagkat nga itong dalawang bagay na ito, division and discrimination, alam natin na yan ay napakalaking, sabihin natin, questionable bilang isang testimonya na isang lokal na iglesia at questionable rin yan para sa isang nagsasabi na siya'y mananampalataya. So, sa verse 14, nabanggit ni Apostol Pablo, "For the body does not consist of one member, but of many." Nabanggit niya doon na ine-emphasize niya na meron lamang isang katawan. Consist of many. Hindi lamang isang membro, kundi marami. For the body does not consist of one member, but many. Bagamat marami sila, they are still united into that one body. Iba-iba man ang miyembro ng katawan. Ngunit sila magkakasama, sila nagkakaisa, sapagkat isa nga lang ang katawan. Sa verses 15 to 16 ay pinapakita sa atin doon na sabihin na natin na may mga bagay, may mga parte ng katawan na nakahiwalay sa body. Isipin na lamang natin, may kamay na gusto niya ay siya ay nakahiwalay sa katawan. May mata na nakahiwalay sapagkat hindi siya tenga. The idea of a severed, self-preserving, and self-maintaining body part is unthinkable. Hindi ito mahirap isipin na may isang kamay na nakahiwalay sa katawan. At itong kamay na ito, sinasabi niya, okay na siya. Goods na siya. Pwede na siya mabuhay sa kanyang sarili na hindi siya nakakabit do sa isang katawan na yun. Mahirap isipin yun at walang ganun sa tunay na buhay. At sa verse 17, pinakita naman ni Apostol Pablo yung kabaliktaran. The opposite of which, when a specific body part thinks and acts to be the entire body. Na ang isang kamay ay sinasabi na siya na yung buong katawan. Na ang isang tenga ay sinasabi na siya na yung buong katawan. Hindi rin ito mangyayari sapagkat ang isang katawan ay kailangan ng maraming miyembro. Iba't ibang miyembro. Pero ganun pa man sila ay magkakasama, sila ay nagkakaisa sa iisang katawan.
Kaya napakahalaga na makita natin na bagamat may pagkakaiba-iba ang mga miyembro natin sa isang katawan, ay kailangan natin, hindi maaari na wala yung isang miyembro ng katawan. Bakit? Bakit kaya hindi pwedeng maaaring mawala yung isang miyembro ng katawan? Sapagkat ang Trinidad na Diyos na siya nagtutubos sa mga makasalanan, na tinawag sila mula sa kadiliman at ngayon ay pinasok sa liwanag ng kanyang kaharian at tungo ngayon sa pagtitipon ng kanyang mga tao, sila dapat ay isa. Sila dapat ngayon ay miyembro ng isang katawan. It is the triune God who gathers them to be His people. He will be their God and He will be in their midst. Ito yung pangako na tipan ng Panginoon, na siya ay mayroong mga niligtas. At itong mga niligtas na to ay siya yung kanilang magiging Diyos at ang kanyang presensya ay nasa kanilang kalagitnaan. It is the good pleasure of God to sanctify His people. Hindi lamang sila pinatawad sa kanilang kasalanan, hindi lamang sila tinubos mula sa sumpa ng kasalanan, kundi yan ay nagpapatuloy. Ang pagpapabanal sa kanyang mga tao ay nagpapatuloy at lalo-lalo na sa buhay iglesia. Nagdadagdag ang Diyos sa iglesia ng iba't ibang miyembro, ng iba-ibang members of that one body. Maaring iba man tayo, pero tayo pa rin ay magkakasama sa isang katawan. Paul used the analogy of different body parts for that one body. Different sets of people are important to the overall health of the church. Hindi pwede lahat tayo tenga. Isipin natin saglit mga kapatid. Kung lahat tayo tenga, o di kaya lahat tayo ay mata, lahat tayo ay kamay, lahat tayo ay paa, anong mangyayari o anong itsura ng katawan na iyan? Hindi yan magfa-function. Hindi yan kikilos, hindi yan mag-operate na tama na ayon sa pagpaplano na ating Panginoon. At sa pamamagitan na ating one anothering na nakatuon lamang sapagkat tayo may kaugnayan kay Jesucristo, can we truly be strengthened? Napapalakas tayo gamit ang iba't ibang miyembro ng ating katawan. Hindi lang lahat para pandinig. Hindi lang lahat ay para makatingin o makakilos gamit ang kamay o makalakad gamit ang paa. Kundi ang lahat ng iyan ay nakakatulong para sa ating pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pananampalataya. In our exercise of faith, we need each one. Iba-iba man ang masabi natin, parte natin bilang miyembro ng isang katawan. We must exhaust these God-given gifts. Ang lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng iba-ibang kaloob ng ating Panginoon at yan ay gagamitin nila para sa iglesia. Yan ay gagamitin nila para sa kabutihan ng kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Hindi nila susuluhin yung kaloob na yan. Hindi nila ikukubli yan para sa kanilang pakinabang lamang. Kundi ito ay kanilang gagamitin para sa pagpapatibay, pagpapalakas, at para rin sa kanilang kapwa. Kaya narito parati ang paglilingkod. It is always for other and one another together. Hindi ito para lang sa ating sarili. Dahil nga tayo ay iba-iba yung pagiging miyembro o yung sabi natin yung composition natin. Pero isa lang yung katawan. Masabi natin na may mga ibang paa, may kamay, may ulo marahil o may katawan. Kaya dito ay na-form yung iba't ibang sabi natin layunin na kung saan nagko-combine ang iba't ibang aspeto upang maging isa. At meron nga nung bata pa siguro ang karamihan sa atin nun, na meron isang cartoons na pinapalabas na tawag or yung title niya ay Voltron. Ang Voltron, kung saan 5 yung piloto nito, gamit nila yung 5 iba-ibang robot lions at nagko-combine sila para maging isang mahusay, malakas at makapangyarihan na robot at tatalunin ang kalaban. At meron nga sila sinasabi habang sila ay nagko-combine. Sabi doon, form feet and legs, form arms and body, and I'll form the head. Iba-iba yung kanilang miyembro. Pero sila ngayon ay nagsasama-sama, nagkakaisa upang may isang layunin. The distinct parts unite together to form that one body.
At kahit nga yung kanilang leader ay sinasabi na hindi siya yung ulo, kundi siya ay huhulma or he will form the head. The distinct parts unite together to form one body. And yung head na yun ay hindi disjointed mula do sa isang katawan. Naroon yung kanilang pagsasama upang sila yung mag-function ayon sa layunin. Naroon yung kanilang pagkakaisa upang gampanan yung kanilang tungkulin. And every member of the body is equally important and essential to the well-being of the whole. Mahirap ang isang katawan na walang mata. Mahirap ang isang katawan na walang tenga. Mahirap ang isang katawan na walang kamay o walang paa. Kundi kailangan natin ang bawat isa na tayo ngayon ay dapat magkaroon ng pagkakaisa sapagkat isa lang ang katawan. At sa pagbibigay at pagkakaloob ng ating Diyos na mabuti, Diyos na mapagbiyaya na pinagkakalooban ng bawat isa ng kanyang kaloob to serve one another for the mutual edification of the church. Dito natin ginagamit yung ating kaloob. And members must contribute to the maturation of our local church for the sanctification of each member. Tanungin natin mga kapatid, ginagamit ko ba yung mga kaloob na binigay sa akin ng Panginoon para sa aking kapwa, para sa aking kapatid na tinubos din ng ating Panginoon? Ginagamit ko ba yung sa aking sarili upang maglingkod? O gusto ko ay ako yung paglingkuran? Kung ganyan, marahil ay iniisip mo na ikaw yung ulo at sila ay parte lamang ng katawan para sa iyong pagkakagamit. Kundi ito'y dapat na hindi makita. Because I am not a hand, because I am not an eye, I do not belong to that one body. Naway hindi ito marinig sa atin. Kailangan natin ang bawat isa at ang bawat isa ay membro ng isang katawan. Walang ulo sa atin. Ang ating ulo ay si Jesucristo. Sabi nga sa verse 21, I have no need of you. Hindi kita kailangan. Individuality breeds superiority and must not be found sa isang mananampalataya. Sa oras na naisip natin o tayo kumikilos ngayon na hindi natin kailangan ang ating kapatid, ikaw ngayon ay nagmamataas. Ikaw ngayon ay kaya mo nang kumilos sa iyong sarili. At dapat ngayon makita mo na ikaw ngayon ay nagpapahayag na questionabling kaligtasan kung ikaw ay self-sufficient apart from that one body. Sapagkat ang testimonya ng bagong tipan, ang lahat ng mananampalataya sa bagong tipan, sila ay dinedirect tungo sa isang lokal na iglesia upang sila ay mag-function ngayon as God gave them graciously the gifts to serve one another. At ang isang lokal na iglesia ay huwag natin maliitin ito. Ang isang lokal na iglesia, lalo na yung mga tinubos ng Diyos na sila ngayon ay nagkaroon ng tipan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanilang kapang makasalanan niligtas. It is a divinely covenanted community of redeemed sinners. Kamusta yung ating covenant commitment? Pakinggan ninyo ako mga kapatid. Kung ito ay nagre-ring ng bell sa inyo, sabi doon, in solemn joy, we covenant together to worship Him and to walk in Christian love for the glory of Christ, who is the head of His church, of the head of His body, the church. Kung yan ay pamilyar sa atin, yan ay ating covenant membership. Yan yung ating sinumpaan na tipan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Naroon pa ba yung ating solemn joy together? Meron pa ba tayong kagalakan na tayo magkakasama? O meron na tayong idea na wala na yung pagkakaisa? Naway God forbid. At tayo ngayon lumapit ngayon na magpakita rin at may demonstrate natin ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Only when we care for one another, both individually and corporately, only when we properly conduct our one anothering, it is only then that the unity in the body of Christ is preserved. Kung nandun pa rin yung ating kagalakan at binabalikan natin yung ating tipan, kung naroon pa rin yung mga sangkap ng ating one anothering sa harapan ng Diyos at tayo naglilingkod
para sa iba, sa ating kapwa mananampalataya. Only then the unity would be preserved. Only then, mga kapatid. Noong panahon ng Second World War, namamayagpag yung Nazi Germany do sa Europe, sa European continent. At ang tanging natitira na lamang doon ay yung Inglaterra. Na bumagsak na yung Pranses, bumagsak na rin yung iba. At ang natitira na lamang ay yung Inglaterra. Si Winston Churchill, yung leader nila nung panahon na yon, ay gumagamit ng mga speeches para itaas yung moral ng mga nanghihina na o nawawalan ng pag-asa. Sapagkat alam nila, only a matter of time, nariyan na rin sa kanilang pampang ang mga Aleman. So Winston Churchill used speeches to lift the spirits of the public even when they are in the mercy of the Nazi. Ganito yung ginamit ni Winston Churchill. At isa nga sa pinakatanyag na speech niya nung panahon ng gera, sabi niya, if we can stand up to him, kay Hitler, all Europe may be free. Let us therefore brace ourselves to our duty and so bear ourselves that if the British Empire lasts for 1,000 years, men will still say this was their finest hour. Na kung sila'y nagkaisa, tumayo at labanan ang kalaban. 1,000 years in the future, ipo-point out na yun ang kanilang finest hour. Mga kapatid, balikan natin ang ating tipan sa harapan ng Diyos. Balikan natin yung ating pagkakaisa na pinreserve ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na tayo ngayon ay mag-demonstrate ng pangangalaga sa isa't isa. The same care for one another. At kung sa biyaya ng Diyos ay magtutuloy man ang ating iglesia, we can always say na tayo tumindig at ito nga araw-araw ang ating finest hour sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sa kanyang biyaya tayo ay nade-demonstrate natin ang ating one anothering. Only then can we truly say that we have our finest hour. Ngunit balansehin natin ng konti. May mga tamang kakataon na kailangan mag-divide. So as all members of the local church have the covenant duty to preserve our unity, we must always keep watch of ourselves and the body of Christ. Pag-ingatan natin ang ating pagkakaisa. Hindi ito'y madali at hindi natin dapat ito ibaliwala lamang, hindi natin ito dapat maliitin lamang sapagkat yan ay precious thing. So we must strive for peace and maintain unity. Nakakalungkot lang sapagkat may mga division din na nangyayari. But face it, mga kapatid. At ayon din sa salita ng Diyos, we must also divide and separate for the right reasons. Sabi nga ni J.C. Ryle sa Warnings to the Churches, controversy is an odious thing, but there are days when it is a positive duty. Peace is an excellent thing, but like gold, it may be bought too dear. Unity is a mighty blessing, but it is worthless if it is purchased at the cost of truth. Once more I say, open your eyes and be on your guard. Meron pagkakataon na kailangan i-confront sapagkat yan din ay sumasaklaw sa ating one anothering. Yan din ay ayon sa biyaya ng Diyos at ayon din sa kaloob ng Diyos. At yan rin ay pamamaraan para i-preserve yung ating unity in Christ. Kaya naway idilat natin ang ating mga mata at may always be on guard for one another. Yan ay pangangalaga sa bawat isa. So as we strive for unity, maaaring nakikita sa labas na tayo nga ay may pagkakaisa, ngunit meron pang mas higit na mapanganib na kalaban, ang pagkakaroon ng paghahati sa loob. We may have that form of unity, but deep inside, sa loob natin ng iglesia, merong nangyayaring impartiality. Sa verse 17 ng ating teksto, if the whole body were an eye, o di kaya were an ear. So Paul points to us that the place allotted to each believer is not by the virtue
of personal status. Hindi ayon sa ating estado bilang isang tao. Hindi ayon sa ating educational attainment. Hindi ayon sa anumang meron tayong katanyagan o kapangyarihan o impluensya sa lipunan. Kundi ang ating Panginoon siya nagtatalaga niyan. Sa verse 18 nga, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. Ang ating Panginoon ang nagbibigay, nagtatalaga kung paano at anong ibibigay niya sa isang mananampalataya. By God's sovereignty, just as God redeemed sinners by His good pleasure, the same is true sa kanyang pagkakaloob ng mga biyaya para sa katawan ni Kristo. And that one body, although consisting of many parts, many distinct parts, although somehow functioning as one, can be divided in many. Kaya ito yung lalo natin pag-ingatan. Maaaring meron tayong semblance na pagkakaisa, kundi sa loob meron na palang pagkakahiwa-hiwalay. And on the contrary, sabi ni Paul sa verse 22, on the contrary, para sa kabilang banda, Paul is leading the Corinthian brethren mula sa emphasis ng greater importance of unity into the one body of Christ. Sa ngayon ay dapat interconnected ang bawat membro nito. We must be connected as brothers and sisters in Christ. Na tayo ngayon ay dinala at tayo mga miyembro ng isang katawan, meron tayong dapat na connection sa bawat isa. Paul is not discounting that even when that one body is united, meron pa rin gradation, meron pa rin pagtatangi, meron pa rin partiality sa loob. Which are more presentable parts of verse 24. At ang katotohanan niyan ay meron mga pagtatangi, yung mga preferences marahil. Ginamit niya doon na more, maaaring na aakit ang isang miyembro patungo sa isang part at hindi niya nabibigyan ng pansin yung iba. Nagkakaroon siya ngayon ng mas mataas na regard sa iilan o sa iisa kumpara sa lahat. But God has so composed the body. It is God who composed the body. It is His will and it is for His glory. Hindi maaari na makita natin na gampanan natin yung ating tungkulin para lamang sa ilan. Na para lamang siguro sa isa at hindi para sa lahat. Hindi iyan nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Sapagkat meron tayong pagkikiling, meron tayong pagtatangi na ginagawa sa loob ng isang katawan. And giving greater honor to the part that lack it. And when we apply this in verse 24 sa lokal na iglesia, there may be members who might be seen having less important functions sa ating kongregasyon but are necessary para sa ating one anothering. Huwag natin maliitin yung ating kapatid na ganyan lang siya. Huwag nating isang tabi yung ating kapatid na ito lang yung kanyang ginagawa. Ngunit kailangan natin ang bawat isa upang tayo mag-function, ma-demonstrate natin, mapakita natin ang ating one anothering at tayo ng isang lokal na iglesia na tinubos na Diyos sa kanyang dugo. Testimony of the church, testimony of Christians, and the glory of God. When all members of that one body fulfill their respective functions with consciousness, ibig sabihin, alam natin yung ating ginagawa. Meron tayong self-discipline, meron tayong sober-mindedness at intentional yung ating ginagawa na pangangalaga sa bawat isa. And together in Christ, only the mutual caring for one another will not lead to discord, nor partiality, nor partisanship. Otherwise, maghahati-hati lamang rin mula sa loob. Kailangan wala tayong pagtatangi, mga kapatid. Kailangan meron tayong consciousness na ano yung binigay ni Jesus para sa atin. At meron nga tayo dapat consciousness na isa lang yung katawan ng ating Panginoon. At hindi tayo dapat magkaroon ng any partiality sa loob. Sabi nga sa verse 25, but that members may have the same care for one another. Binigay ni Apostol Pablo yung charge na ito sa mga mananampalataya sa konteksto ng isang iglesia
that the same care and the recipient of that care, yung same na care, yung parehas na pangangalaga, ang makakatanggap nito ay dapat ang bawat isa. Not some and not few. Hindi tayo nagpe-play ng favorites sa ating iglesia. Lahat tayo ay nangangailangan. Lahat tayo dapat nagpapalakasan. Lahat tayo dapat naglalakad sa pagpapabanal. At lahat tayo nag-i-strive sa mundo na ito na puno ng kasalanan. Sapagkat kung hindi natin nagampanan yan, sabi nga sa verse 26, all suffer together. And the flip side of that, kung nagampanan natin yan, all rejoice together. The purpose of Paul is to point out how serious division and discrimination within that one body of Christ. Yan ay isang grievous sin. Yan ay isang napakalalim na kasalanan na kung tayo mismo at nagsisimula pa siguro sa atin yung paghahati-hati na iyan. All parts are to have equal care and concern for one another. At kung inuna natin yung ating pagkakaiba, yung mga differences natin, sapagkat tanggapin natin, meron tayong mga pagkakaiba. Hindi natin matatanggal yan. Meron tayong ibang kinagisnan, ibang pagpapalaki, ibang background, ibang attainment marahil, o ibang trabaho, o posisyon sa trabaho. Marami tayong pinagkakaiba. Pero kung inuna natin ang pagkakaiba na yan, instead of seeing that we are in Christ, doon magsisimula ang ating division. If we think, feel, or act that even one member is dispensable. Dispensable, ibig sabihin, hindi kailangan. Iba po yung disposable. Disposable, pwede nang itapon. Huwag naman sana na ganun yung ating pagtrato sa ating mga kapatid. But when we think, act, or feel that one member is dispensable to that one body, we just want rejoicing for ourselves and not taking part of any suffering. Ganun ang lalabas doon. Pag sa tingin mo hindi mo kailangan ng iyong kapatid, maaaring pwede siyang wala dyan, pwede ako magpatuloy. Ang gusto mo lamang ay yung para sa iyong sarili. At hindi yan na nagkakarakter sa isang mananampalataya. Kundi ang tunay na mananampalataya ay nagpapakita ng malasakit para sa kanyang kapwa mananampalataya sapagkat sila'y parehas na tinubos ng ating Panginoon. Otherwise, we trample on the blood of Christ. Sa mga unang chapters ng 1 Corinthians, ay may inaddress rin si Apostol Pablo ng pagtatangi. Sa 1 Corinthians chapter 3, sa chapter 3, naroon yung pinakita niya, lalo na sa verses 4 and 5, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos. Are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So, titingnan natin sa panahon nila, sa iglesia doon sa Corinto, meron mga team Paul, at meron rin mga team Apollos. Ngayon, meron ng pagkakampihan. Nagkakaroon ngayon ng paghahati, ng pagtatangi, na marahil yung iba yung mas gusto nila si Apollos, doon sila. At hindi sila kay Paul. At meron rin mga gusto kay Paul na doon sila. At hindi ngayon sila nagre-regard. Ngunit tandaan natin sila yung nasa loob ng isang iglesia. So hindi maganda na nakikita nagkakaroon ngayon ng partiality. At tayo narito sa iglesia to demonstrate our one anothering. Narito tayo sa iglesia sapagkat tayo tinubos ng Diyos at inilagay tayo, pinagbuklod-buklod tayo upang pangalagaan ang bawat isa. Mga kapatid, narito tayo sa lokal na iglesia at hindi tayo contestants ng family feud. Hindi tayo dapat magkaroon ng kampi-kampihan. Hindi tayo dapat magkaroon ng paghiwalayan. Kundi makita natin ay an opportunity kung saan lalo pa natin ipag-demonstrate yung mga kaloob na binigay sa atin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At paglilingkuran natin ang bawat isa sapagkat ito yung bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. And although we come from different
socio-economic backgrounds, yung ating mga upbringing sa iba-iba. But together, tayo magkakasama, we confess the same faith, we worship the same Lord. Together we are baptized into that one body, and together we share that one blessed hope. Isa ang lahat. Isa ang ating Diyos na sinasamba. Isa ang ating pananampalataya. At isa yung ating pag-asa. Bakit natin paghiwalay-hiwalayin? Kung pagkakaroon ng partitioning ang bagay na iyan. We are not identified as God's people by our physical appearance. Lugi naman siguro ako. Hindi rin tayo tinutukoy bilang mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng mga brands na ating sinusuot. Kung saan tayo kumakain, hindi mga bagay na yan. Kundi tayo ay pinagbuklod sapagkat tayo kapwa tinubos ng ating Diyos. Unahin parati natin ating ugnayan kay Kristo at hindi yung mga bagay na ganyan. At oras na pinut forward nga natin ang mga bagay na ating pinagkakaiba, naroon na ang kasalanan at unti-unti na siguro natin na-entertain na hindi natin alam ang paghihiwalayan. Isa nga sa pinakatanyag, historically, na pinaka-popular na speech daw ay ang I Have a Dream ni Martin Luther King Jr. Hindi siya yung reformer, although reform yung gusto niya. Si Martin Luther King Jr. ay advocate ng equality. Ito yung na-deliver niya noong August 28, 1963, na kung saan ang speech na ito ay tunay nga makapangyarihan at nag-drive para sa equality sa pagitan ng mga itim at ng mga puti sa Amerika. Meron doon part sa kanya speech na kanya sinabi, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. By the content of their character. Hindi yung mga bagay na pagkakaiba, kundi masusubukan daw yung tunay na laman, yung essence ba ng kanyang mga anak. At ganoon din tayo bilang mga mananampalataya. Although may pagkakaiba tayo, pero nawa makita sa atin ang ating pagkakaisa. We are united in Christ. We are united into that one body of Christ. And we are united sapagkat tayo ngay tunay na nagpapakita ng pangangalaga sa bawat isa. At hindi makita sa atin, hindi tayo mahusgahan o hindi tayo mahati ng mga ibang bagay na ating pagkakaiba. Naway makita sa atin parati na tayo ay na kay Kristo. At para makita sa atin yan, tayo mamuhay na kay Kristo. Sabi nga ng ating Confession of Faith sa chapter 26 of the church, paragraph 6, visibly manifesting and evidencing in and by their profession and walking their obedience unto that call of Christ, and do willingly consent to walk together, giving up themselves to the Lord and to one another. Ito yung dapat na ine-expect sa isang mga mananampalataya. Ine-expect sa lahat na tinubos ng ating Panginoon na sila'y pinagbuklod sa isang iglesia, together and one to another. Hindi para sa ating sarili, but we must be together and to one another. Ito yung pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. At kung yan ang pagkakatawag sa lahat mananampalataya, naway matagpuan tayo na tapat sa calling na iyan. May we be found faithful of the calling of Christ for each believer. At bilang pagtatapos, sa buong church history, napakarami ng hiwalayan na nangyari. There were many church splits that happened for their own reasons, for good or for ill. Naway matutunan natin yung mga bagay na ito mula sa kasaysayan. May we learn from them and be warned that even when there seems to be unity, there are partiality. Bantayan natin ang ating sarili na maaring nagkakaroon tayo ng kampi-kampihan. Sapagkat dyan nagsisimula yung paghahati. At kagaya nga na nabanggit kanina ni Pastor, na oras na may inilapit ka at pabor man o hindi pabor sa iyo, yung kayong kausap, ay gumawa ka na ng paghahati doon. Diyan nagsisimula ang mga malilit na bagay at lumalaki
at tuluyan nga naghahati. Bantayan natin at patayin natin ang mga kasalanan na yan. Alagaan natin ang bawat isa sa atin. Ilapit natin sa panalangin at tunay nga mahalin natin at magpakita tayo ng pagmamalasakit. A Christian is called to be drawn to other Christians. Tayo dapat mailapit sa ating kapwa mananampalataya. Hindi sa ating kagustuhan, kundi dahil kailangan natin ang ating kapatid para sa ating pagmamahalan, pagmamalasakitan, pagpapanangalanginan, pagbibigay ng ating sarili para sa kanila. At sa pamamagitan niyan, ay nakikita nga testimonya ng iglesia na tayo ngay na kay Kristo, na tayo ngay tunay niyang minahal, at tayo ngay kanya tinubos para ariin tayo sa kanya. Hindi para sa ating sarili, mga kapatid. Hindi para sa anong mga selfish reasons, but for the glory of God. Love one another just as God in Christ loved us. Express the same care to one another just as God cares for each one. At kung ang kapatid mo ay tinatrato mo bilang na kay Jesus, na siya rin ay tinubos ng dugo ni Jesus, na ikaw ay tinubos din ng dugo ni Jesus, now all the more we must demonstrate our one anothering. Sapagkat ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya, and together we publish the excellencies of God in the church and through the church. Magagampanan lamang natin yan when we truly demonstrate our care for one another. That same care na hindi lamang sa ilan, hindi lamang sa isa, kundi sa lahat. Na sa ganun ay tayo lumakad, tayo lumago, at tayo ay magpagal sapagkat kailangan natin ang bawat isa. Tayo po manalangin. Aming Diyos na dakila, kami nga po'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng gawa po namin, na mga panahon na maaring kami nagkukulang, hindi nagpapakita ng aming pangangalaga sa bawat isa. Ngunit salamat sa inyo pong pagpapaalala sa amin sa hapon na ito, na kung kami nga tunay na naki Jesucristo, na kami nga tunay na tinubos mula sa aming mga kasalanan, ay magampanan namin aming mga tungkulin bilang inyo pong mga tinubos, na sa ganun ay maitatag pa at maipahayag pa ang kagandahan ng kaligtasan, at naway maging kasangkapan kami individually at bilang iglesia para sa pagpapahayag ng inyong pong kadakilaan, at magamit kami sa pagtawag ng mga wala po sa inyo. Nawa Panginoon ay bigyan niyo po, puspusan niyo ng biyaya ang bawat isa, na lalo pa kami mahamon sa aming one anothering. Be with us, O Lord, and may it truly be for your glory alone. In Christ's name.